Ang taong marunong makinig ay pinagpapala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 10, verses 22 to 30, and I read it for you. At that time, the festival of the dedication took place in Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Jesus answered, "I have told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name testify to me. But you do not believe, because you do not belong to my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. What my Father has given me is greater than all else, and no one can snatch it out of the Father's hand. The Father and I are one." May biyaya sa pakikinig. Ang taong marunong makinig ay naliligtas, pinagpapala, at napapabuti. Masdan po ninyo, kapag po tayo ay sumunod at nakinig ng maayos sa mga panuto, saan man po yan sa batas trapiko o sa loob ng tahanan, mga habilin ng mga magulang o ng mga nakatatanda, tayo po ay napapabuti. Ngunit, ang taong hindi marunong makinig, matigas ang puso, matigas ang ulo, kadalasan napapahamak. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, mayroon pong sinabing napakahalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish." Tayo po ay kasama sa tupa, sa kawan ng Panginoong mabuting pastol. Alam natin ang kanyang tinig, at alam ng Panginoon na mabuting pastol kung sino tayo at kung ano ang ating pangangailangan. Ngunit maaari nating itanong sa ating sarili, tayo ba bilang bahagi ng kawan ng Diyos ay marunong makinig sa kanyang tinig? Napakaraming boses ang nagkukumpetensya, umaagaw ng ating atensyon sa kasalukuyan. Ang ingay na dala ng mundo. Minsan ang ingay ay nagmumula na mismo sa ating kaloob-looban, sa ating kaisipan, sa ating puso. Ngunit may panahon pa ba tayo upang pakinggan ang tinig ni Kristong mabuting pastol? Usisain ang sarili. At kung mamataan mong nawawalan ka na ng panahon para makapagdasal, manahimik at makinig sa tinig ni Jesus, gumawa ka ng paraan. Maglaan ng oras upang ang tinig na nagliligtas ay mapakinggan mo ng buong buo at maisapuso mo ang kanyang mensahe at maisabuhay mo araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong mabuting pastol, nawa matuto kaming makinig palagi sa iyong tinig. Ikaw lamang ang aming pakikinggan, ikaw lamang ang aming susundan. Nawa hindi po kami maligaw ng landas at palagi niyo pong itama ang aming mga pagkakamali, matuto sa mga pinagdaraanan sa buhay nang masapit namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.